Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ating lakbayin ang nakaraan at suriin kung paano binuo ng mga sinaunang tao ang kanilang komunidad. Alamin natin ang kanilang mga antas, tungkulin at kung paano nito hinubog ang kasaysayan. Ang mga sinaunang kabihasnan ay nagtaglay ng natatanging strukturang panlipunan. Ito ang nagbigay daan sa kanilang pagunlad, katatagan at maayos na pamamahala sa politika, ekonomiya at kultura. Magsimula tayo sa Sumerian ng Mesopotamia. Sila ay may maagang sistemang hierarchal. Nahahati ito sa tatlo: ang mataas na uri, karaniwang uri ng mga manggagawa at ang mababang uri na binubuo ng mga alipin. Sa Sumerian, ang mga pari ang tagapamagitan sa Diyos. Kasama nila sa itaas na uri ang mga may-ari ng lupa at opisyal. Sila ang may malaking impluwensya sa batas at sa buong ekonomiya ng lungsod-estado. Tumawid naman tayo sa Ehipto. Ang kanilang lipunan ay maihahambing sa isang piramide kung saan ang bawat antas ay may tiyak na papel. Sa tuktok ay ang Pharaoh na itinuturing na isang Diyos sa lupa na may absolutong kapangyarihan. Sa ilalim ng mga maharlika ng Ehipto ay ang mga eskriba o tagapagtala ng mahalagang dokumento. Kasunod nila ang bihasang artisano. Sila ang mga pintor at iskultor na gumagawa ng mga tanyag na piramide at templo. Sa sinaunang Tsina, ang emperador ang anak ng langit, ngunit kakaiba ang kanilang tradisyonal na pananaw. Mas mataas ang tingin sa mga magsasaka kaysa sa mga mangangalakal dahil ang magsasaka ang itinuturing na pundasyon ng ekonomiya at agrikultura. Sa India naman, bukod sa sistemang Varna, ang lipunan ay pinamumunuan ng raha o puno. Kasunod ang mga pari na may mataas na posisyon dahil sa relihiyon. Mahalaga rin ang papel ng mga mandirigma para sa seguridad ng kaharian. Sulyapan din natin ang mga natatanging bahagi ng kulturang Hapon na bukod sa pagkakaroon ng emperador ay may shogun, daimyo at samurai. Samantala, ang Korea ay may hari, aristokrasya, opisyal, magsasaka at artisano. Ang kanilang lipunan ay nahahawig sa Tsina. Ang Persia naman o Iran ngayon ay isang malaking imperyo noon. Katulad ng iba, sila ay pinamumuno ng hari at makapangyarihan ng mga aristokrata o maharlikang pamilya. Mayroon ding mga pari, sundalo, magsasaka, artisano at mangangalakal. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng hierarkiya at pagkakahati ng tungkulin ang nagpatatag sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang kanilang sistema naging pundasyon ng ating modernong lipunan. Dito nagtatapos ang aking lektura. Maraming salamat.